maski walang krisis, sirang-sira na ang kredibilidad nitong Marcos Jr. Ha? Ah, wala na negative na nga siya, -3. I won't be surprised if he will be -30 by the end of April. Kasi mukhang hindi niya pinapakita yung kanyang governance, yung kanyang pakikibaka or yung liderato niya para mapabilis at ma-address yung mga problema. Makikita natin na everybody is taking advantage of the crisis when in fact they should even help in the crisis by providing maibsan yung mga ating mga kababayan na nangangailangan mag-travel. Tapos sa transport naman, yung bilihin, siyempre apektado din yan. Yung mga vegetable galing sa Baguio, kung saan-saan, sa mga farms, kung dadalhin yan sa mga merkado or palengke, ibang-iba talaga ang presyo na ngayon. Malayo po yung lugar na nagkakaroon ngayon ng tensyon. Pero napakalapit po sa bituka yung nagiging epekto po nito sa ating bansa. Ito po nangyayaring gulo dyan sa Middle East. Ano ba ang masasabi po ninyo sa ginagawang mga hakbang ng gobyerno para po tugunan itong epekto po nitong tensyon sa Middle East, partikular na itong taas presyo ng ating langis? Well, unang-una, medyo matamlay ang response, ano? Mukhang yung mga ibang bansa pa ang tumutulong tulad ng Singapore, tulad ng Bahrain or yung mga Middle Eastern countries na siguro nakikita nila ang kakulangan ng ating gobyerno sa pagtulong. Sila mismo ang tumutulong at even private persons like Pulong Baste Duterte or the Dutertes are also helping. So, medyo huling-huli na at narinig ko lang itong last 2 days lang yata nakarating yung mga repatriated OFWs natin dito sa ating bansa. So, if we're talking of thousands na involved or nanganganib sa giyera doon, lalo na sa mga countries na friendly sa United States na binobomba ng Iran, marami po talagang hahakutin ng mga ating mga mahal na mga kababayan. At ito ay hindi lang mangyari sa 1, 2 araw, 1 linggo, kundi kung hindi i-accelerate ng ating pamahalaan ang pagpapauwi sa kanila ay baka dadami pa ang mapipinsala. Opo. May mga panawagan, attorney, na suspendihin nga itong excise tax. Ito'y hiling nga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kasalukuyan ngang tinatalakay, no? Diyan po sa Kamara, dito po sa ating Kongreso para po maibsan ang epekto po nitong krisis sa Middle East. Ito ho ba ay maituturing po ninyong isang practical na solusyon? Actually, yung hinihiling niya na emergency power ay unnecessary po yon. Lalo na naintindihan naman ng mga oil companies, ng mga government offices na talagang tulong-tulong dapat because this is a terrible and very serious crisis. Unang-una, ang nasa frontline nito is the Department of Energy. Marami pong nagsasabi na mayroon tayong reserve good for 60 days. So, ibig sabihin, yung mga langis na yan, pumasok na at nabili na yan ng mga downstream at saka upstream
oil companies, hindi dapat karapat-dapat na sagawa na ng increases. Kasi unfair naman yan. I would even consider it as an economic sabotage nitong biglang pagtaas. May mga napapansin ako, wait Yes, go ahead, Attorney. may napapansin ako na mga gas stations ay yung iba biglang sinasara, yung iba kukonti lang yung personnel, parang nag-hedge sila. At ito ay should have been regulated and monitored by the Department of Energy. So, nagsasamantala itong mga negosyante na ito to the extent that tumataas ng tumataas when hindi pa naman dapat karapat-dapat na magtaas sila kasi hindi pa man mauubos yung langis at wala pa naman silang bagong inaangkat. So this is taking advantage of the Filipino people, lalo na yung mga transport services, mga jeepneys, mga buses, lalo na itong airlines, no? Nagtaas na ng sobra na ang taas ng kanilang rates, no? Tulad ng isang ako mismo, personally, ang Manila Dumaguete flight, dati 6,000 lang, ngayon nag-double up, 13,000 na ang round trip ticket. So, makikita natin na everybody is taking advantage of the crisis when in fact they should even help in the crisis by providing maibsan yung mga ating mga kababayan na nangangailangan mag-travel. Tapos sa transport naman, yung bilihin, siyempre apektado din yan. Yung mga vegetable galing sa Baguio, kung saan-saan, sa mga farms, kung dadalhin yan sa mga merkado or palengke, ibang-iba talaga ang presyo na ngayon. Opo. Sa inyo pong karanasan sa gobyerno, attorney, ano ba yung mga possible na naiisip po ninyong mga agarang hakbang para maibsan talaga itong bigat na nararanasan, no, ng ating mga kababayan sa epekto nga nitong krisis sa Middle East, lalo na itong taas presyo ng mga langis? Well, kailangan na ipakita ng gobyerno, lalo na sa liderato ng gobyerno, na sila ay hands-on. Sila ay nakatutok sa mga iba-ibang sektor, no? Lalo na yung involved in the transport services, yung involved in the energy sector. Lalo na ito, balita natin, magtataas din yung elektrisidad. Pwede naman nilang pakiusapan or pigilan yan. Doon sa panahon ng ating Pangulong Duterte, I was in the cabinet, ay talagang pinagsasabihan ng ating Pangulo noon, lalo na yung sa COVID, na huwag samantala itong mga involved at yung mga nakatutok na mga government offices ay dapat very active sila and involved in the actual service, no? Lalo na itong Department of Energy, itong Department of Agriculture, Department of Trade. Ito po yung mga dapat nakatutok na yon sa ating mga pangyayari, no? Sa ating bansa, in being involved in this, being affected by this crisis. Opo. At kung magpapatuloy po itong taas presyo ng langis, attorney, nakikita ba ninyo na ito ay magiging isyong politikal na maaring makaapekto sa tiwala ng taong bayan sa pamahalaan?
Well, to be blunt about it, eh, maski walang krisis, sirang-sira na ang kredibilidad nitong Marcos Jr. Ha? Wala na negative na nga siya, negative 3. I won't be surprised if he will be negative 30 by the end of April. Kasi mukhang hindi niya pinapakita yung kanyang governance, yung kanyang pakikibaka or yung liderato niya para mapabilis at ma-address yung mga problema. Yung sinasabi mong tataas na presyo, that's just a minor. Ang problema natin kung angkat pa tayo ng fuel because all over the world, especially in the Asian countries, tayo ay dependent ng supply ng ating langis ng mga nanggagaling sa Strait of Hormuz, yung mga yung mga nagbabiyahe ng mga tanker, nanggagaling po yun doon, at yan ay nagiging bone of contention yung Strait of Hormuz, at tila nagiging awayan ngayon yan, no? Kung sinong magpe-prevail dyan between Iran and United States and Israel on the one hand. Pero yung pamimigay, inaasahan magsisimula na o sisimula na nga itong pamimigay ng subsidiya doon sa mga apektadong drivers at operators, attorney. Ano naman po ang tingin po ninyo dito? Well, just like any administration, basic po yan. Pero ang dapat sabihin ng ating gobyerno, kung sila ba'y gumagalaw na mag-angkat ng mga langis, kasi medyo ang iba-ibang bansa ngayon ay nag-aagawan dyan. And tayo ba ay nakakalamang or kulela tayo dyan sa pagkalap ng mga langis na yan, which is really basic for all aspects of life, tulad ng power, tulad ng transport, tulad ng tubig, lahat yan gumagamit ng langis to generate electricity, to generate or to provide gasoline or diesel for our kasalukuyan parang nasa 100 pesos na yata ang presyo ng diesel ngayon. At pataas ng pataas. Pero I don't want to see the day na pati fuel ay nirarasyon. Pero ang masama kasi dito ay ang very bad example nitong Pangulong Marcos na ito. Kasi pinakita niya na wala naman siya talagang ikangay pagmamalasakit. In the middle of the crisis, iniwanan niya ang bansa at nagliwaliw siya sa Amerika under the guise na magsasalita daw siya sa UN. Nung panahon ni Duterte, hindi naman kailangang umalis. Pwede ka naman mag-zoom at magtalumpati. Bakit pa siya gumasto ng hundreds of millions or even several hundreds of millions para lamang magbiyahe doon 2 araw o 3 araw lang, which is really a showing of irresponsibility. Ikaw ang Pangulo, ikaw nagbibigay ng bad example sa mga opisyalis mo sa gobyerno.